nung nabanggitan pa nga lang Senator Bong Revilla, doon pa lang po nag-react na po ang Pangulo. At syempre nagulat po siya dahil kaalyado pa niya po. Pero sabi nga niya po, makailang ulit sabihin niya, kahit nga po kaalyado, kung kailangan imbestigahan, dapat imbestigahan. 2026 is the new 2014. Kulong muli ang dating senador na si Bong Revilla. Pork barrel scam ang dahilan noon, flood control scandal naman ngayon. Kaalyado man ng Pangulo, patunay daw na wala siyang sinasanto. Pero marami pa ang nahaharap sa kaso, kaya di pa raw tapos ang trabaho. Magandang gabi, ako si Willard Cheng. At ako si Corina Sanchez Rojas. Sa mga kaibigan nating Bicolano, marhay na banggi. Simulan na natin ang agenda. Matapos sumuko kagabi, dating Senador Bong Revilla nakakulong na sa New Quezon City Jail. Ang kapal daw ng muka, pahayag naman ni Curly Discaya na tila siya ang nanakawan. Inalmahan ni DPWH Secretary Vince Dizon. May ghost solar projects din. Congressman Leandro Leviste nag-iwan umano ng mga proyekto sa iba't ibang lugar matapos isara ang kumpanya. Abangan ang aming exclusive report. Isa pang exclusive bilyon-bilyong pisong discrepancy na diskubre ng AMLAC sa mga bank account ng mga Guardiola. First time in over a decade, LeBron James hindi na piling NBA All-Star. At anak na si Brooklyn, may mga pasabog na akusasyon laban kina David at Victoria Beckham na kanyang mga magulang. Pork barrel scam noon, flood control scandal naman ngayon. Tila hindi na talaga natutudaw si former Senator Bong Revilla matapos humarap sa Sandigan Bayan sa New Quezon City Jail sa Barangay Payatas ang bagsak ng dating mambabatas. Yan ang agenda report ni Joan Manalo, live nag-uulat mula sa Sandigan Bayan. Joan, ano na ang latest sa kaso ni dating Senador Revilla? Corina, balik kulungan na nga si former Senator Bong Revilla. Ngayong muli siyang humaharap sa kabi-kabilang kaso kaugnay naman sa flood control scandal. At tila nag-level up nga itong hinaharap niyang kaso dahil kung dati ay 10 million pesos lang itong pinag-uusapan sa kinasasangkutan niyang kaso, ngayon ay dawit siya sa 92.8 million pesos na umano'y ghost infrastructure project sa Pandibulacan, kung saan siya ay humaharap ngayon sa kasong graft at malversation. Dumating si Revilla sa Sandigan Bayan pasado alas 10 ng umaga ngayong araw bilang bahagi ng kanyang mga pagdadaan ng proseso bago siya ikulong. Humarap siya sa Sandigan Bayan 3rd Division para sa kanyang return of warrant, booking procedures at commitment order, kung saan nagdesisyon ng korte na pansamantalang ikulong si Revilla sa New Quezon City Jail sa Payatas. Pero may pending motion pa ang kampo ni Revilla na humihiling na sana ay sa PNP Custodial Center sa Camp Crame ikulong ang dating senador dahil daw ito sa security reasons. Nakatakda itong pag-usapan at pagdesisyonan ng korte ngayong Biyernes. Pero paliwanag nila, hindi maaaring ilipat si Revilla ng walang utos ng korte. Nanindigan din ang Sandigan Bayan na ayaw nilang magbigay ng general impression na may special privilege ang dating senador dahil lahat ng akusadong lalaki sa flood control scandal ay nakadetina sa New Quezon City Jail. Nagbigay din naman ng commitment ang BJMP na magdadagdag sila ng tauhan para masiguro
masiguro ang kaligtasan ng dating senador dito sa kanilang facility. At bagamat non-bailable o walang piyansa ang kasong malversation, 90,000 pesos naman ang itinakdang piyansa para sa graft charge ni Revilla. Agad din siyang nagpiyansa sa Sandigan Bayan 4th Division Clerk of Court ngayong araw kung saan lilitisin ang kanyang kasong graft. Nanindigan naman si Revilla na malinis ang kanyang konsensya sa kabila ng mga patong-patong na kaso laban sa kanya. May komento rin ang anak niyang si Cavite 1st District Representative Jolo Revilla tungkol sa pagkakaaresto ng kanyang ama. Siyempre, nalulungkot kami. Pero nire-respeto namin yung mga institution and yun na muna siguro. Paliwanag naman ng legal counsel ni Revilla na si Attorney Francesca Senga, hindi admission of guilt at liability ang kusang pagsuko ni Revilla sa CIDG kagabi. Nag-surrender siya upang harapin ang mga paratang laban sa kanya. Okay? In fact, si former Senator Ramon Bong Revilla is actually eager for the judicial process to proceed. Bakit? Kasi so that the alleged evidence against him or the lack of it would finally be judicially scrutinized in keeping with the dictates of due process. Bukod kay Revilla, humarap din sa Sandigan Bayan sina DPWH Assistant District Engineer Bryce Hernandez at Engineer JP Mendoza na co-accused ni Revilla sa mga kasong graft at malversation. At ayon sa commitment order na in-issue ng Sandigan Bayan 3rd Division today sa New Quezon City Jail din sa Payatas, dadalhin sina Hernandez at Mendoza. At yan muna ang pinakahuling balita mula dito sa Sandigan Bayan. Balik sa iyo, Corina. So, John, meron ba tayong ideya kung ano ang itsura ng kanilang magiging mga selda? Ano ang ini-imagine kasi yan ngayon ng tao? Ano? May kasama ba silang ibang mga inmates doon or solo-solo sila? Corina, ayon kay BJMP spokesperson J-Rex Bustenera, sasailalim muna sa 7-day mandatory medical quarantine itong si Revilla as per protocol. So during this time ay hiwalay siya sa ibang inmates. Pero pagkatapos nito ay makakasama niya na yung iba pang co-accused niya sa iisang selda dito nga sa New Quezon City Jail male dormitory sa Payatas. At ihahalo rin siya sa general population. Nasa mahigit 3,600 na PDLs itong kasama sa sinasabing general population na nandoon sa New Quezon City Jail sa Payatas. At kasama na nga rito itong mga akusado sa flood control scandal. Nauna na rin sinabi ni DILG Secretary John Vic Remulla na walang special treatment para sa dating senador. So isasama din siya doon nga sa tinatawag na general population sa iisang selda dito sa New Quezon City Jail sa Payatas. Corina. Ayun, okay. So, klaruhin ko lang. So, 7 days nakahiwalay dahil sa kailangan i-check up. At pagkatapos ay doon na siya sa selda, nakasama niya ang mga kapwa politiko na hinihintay ang paglilitis ng kanilang kaso. Tama ang impormasyong yan, Corina. So sisiguraduhin din daw ng BJMP na itong security reasons nga na sinasite ng legal counsel ni Revilla ay hindi magiging issue kahit na kasama niya itong mga general population na nakakulong din o nakapiit din dito sa New Quezon City Jail sa Payatas. Okay, at at mayroon pa kasing higit sa isa ang kaso sa kanya. Isa ay bailable, nagbayad na sila, pero hindi pa rin siya makakalabas dahil yung iba naman ay non-bailable offenses. Tama? Yes, tama ka dyan, Corina. Bagamat nag-submit na sila ng bail nila kanina na 90,000 pesos nga, yun ay para sa graft charge lang ni Revilla. So, ibig sabihin, makukulong pa rin siya dahil humaharap pa rin siya dito sa isa niyang malversation case na non-bailable o walang piyansa. Okay. May bago bang pahayag ang dating senador o ang kanyang pamilya, John?
kanina ko rin tipid yung naging sagot sa atin ni former Senator Revilla sa kung ano ang nararamdaman niya ngayong inaaresto siya. Sabi niya lang kanina na naninindigan siya na malinis ang kanyang konsensya at nagpapasalamat siya sa mga nagdarasal daw para sa kanya. Nanatili namang tikomno ang bibig ng kanyang asawa na si Lani Mercado na kasama niya all throughout the process kanina. Habang itong ang anak niya na si Jolo Revilla ay nagsabi naman na nirerespeto nila yung mga institusyon na nag-uphold lang naman ng batas natin dito sa bansa. Corina. Maraming salamat, Joan Manalo, nag-uulat live mula sa Sandigan Bayan. Bago naman humarap sa Sandigan Bayan, sumuko muna ng kusa si former Senator Bong Revilla sa Camp Crame kasama ang kanyang pamilya. Kinumpirma yan ni DILG Secretary John Vic Remulla at sinabing walang maaasahang special treatment ang kaibigan niyang si Revilla. Narito ang agenda report ni Francis Polve. Tila history repeat itself. Ika nga, nitong Lunes ng gabi, bumalik sa Campo Crame si dating Senador Bong Revilla. Nakatanggap daw kasi siya ng impormasyon na lumabas na ang kanyang warrant of arrest dahil sa flood control scandal. Nakakalungkot po, parang wala yatang due process. Pero ganun pa man, haharapin ko to ng walang takot. At alam kong hindi ako papabayaan ng Diyos dahil wala po akong kasalanan dito. Tinawagan pa raw ni Revilla ang kapwa kabitenyo na si DILG Secretary John Vic Remulla. Payo sa kanya ni SILG, sumuko at harapin ang kaso. Tinanggap naman ni Acting PNP Chief Jose Melencio Nartates Jr. ang sumukong si Revilla. Former Senator Bong Revilla pumunta dito sa Camp Crame together with his wife, tapos yung mga anak niya, then para mag-surrender. I summoned the CIDG to have the warrant of arrest kasi subuko, di ba? For the second time around, sumailalim ang dating senador sa medical check-up at booking procedure gaya ng ordinaryong akusado. Unang nakulong ang nooy senador sa kasong plunder matapos masangkot sa 10 million pesos pork barrel scam noong 2013. Kasama rin sa kaso ang yumaong senador na si Juan Ponce Enrile at Senador Jinggoy Estrada. Sa press conference sa Campo Crame Martes ng umaga, sinabi ni Secretary Remulla na maayos na nagpalipas ng gabi sa loob ng kampo si Revilla. Maayos din daw ang kalusugan ng dating mambabatas. Surrender po siya kagabi between 8 and 10 p.m. Nasa Facebook Live pa yon, so nakikita niyo naman. He was duly processed. He was read his rights. He was made to go through the entire process kung paano magtanggap ng isang voluntary surrender. Pagtitiyak ni Remulla, kahit na kaibigan niya si Revilla, ay hindi ito bibigyan ng special treatment. Una na rin sinabi ng SILG na hindi gaya noong dati, malabo nang sa custodial center sa loob ng Crame ikulong si Revilla. Wala na po sa kamay namin yan. But safe to say, dito po sa Camp Crame ay isasara na namin yung custodial unit dahil doon nilalagay ang bagong headquarters ng itong building na to. May gagawa ng bagong headquarters So yun ang napiling site. So it's about to be condemned and so bahala na ang Sandigan kung saan siya ilalagay. Ipinasuko rin kay Revilla ang nasa 20 armas na kinabibilangan ng 7 long firearms at 13 short firearms. Sa 7 akusado sa maanumalyang flood control project sa Pandi, Bulacan, 6 na ang hawak ng mga otoridad kabilang si Revilla. Patuloy namang pinaghahanap ang opisyal ng DPWH na si Emelita Capestrano Huat. Para sa agenda, Francis Polve, Billionario News Channel. Tulad ng DILG, iginiit din ng BJMP na walang magiging special treatment para kay former Senator Revilla at iba pang akusado sa flood control scandal at iba pang high-profile cases. Yan ang agenda report ni Atty. Karen Jimeno. Handa na ang kulungan ni former Senator Bong Revilla.
Sa At the Forefront ng Billionaire News Channel, sinabi ni BJMP spokesperson Jail Superintendent J. Rex Bustinera, walang maaasahang special treatment si Revilla at ang iba pang high-profile individuals na makukulong dahil sa flood control scandal. Sumuko sa Camp Crame si Revilla matapos maglabas ng arrest warrant ang Sandigan Bayan kaugnay ng 92.8 million peso Ghost Flood Control Project sa Pandi, Bulacan. We are very open to the public na ipakita yung kulungan ng charge with the DPWH scandal para ipakita na ito na yung standard naman po talaga ng kulungan namin. Maayos na kulungan para sa lahat, hindi lang para sa kung sinong high-profile case mo po yan. Dagdag ni Bustinera, nakahanda na rin ang kulungan ni bilyonaryo gaming boss Charlie Atong Ang, na most wanted fugitive ngayon dahil sa missing Sabongeros case. In the case of Atong Ang, the first court who ordered his arrest is in Santa Cruz, Laguna. So most probably sa Santa Cruz District Jail po ito. It's actually congested jail. And if the court orders his commitment there, we will accommodate. So doon po siya sa congested facility mapupunta? Yes, probably doon po kasi yun po yung may warrant of arrest sa kanya. Sa ngayon, may 10 milyong pisong patong sa ulo ng umano'y utak sa pagkawala ng mga sabungero. Para sa agenda, Attorney Karen Jimeno, Billionaire News Channel. Surprised daw si PBBM sa pagsuko ni dating Senador Bong Revilla. Nagulat din daw ang Pangulo na ito'y dawit sa graft and malversation kaugnay sa 98 million peso Ghost Flood Control Project sa Bulacan. Una pa lang po nabanggit ang pangalang Senator Bong Revilla, doon pa lang po nag-react na po ang Pangulo at syempre nagulat po siya dahil kaalyado pa niya po. Pero sabi nga niya po, makailang ulit sabihin niya, kahit nga po kaalyado, kung kailangan imbestigahan, dapat imbestigahan. Sabi naman ng Malacanang, normal lang daw ang sentimiento ni Revilla na tila hindi nasunod ang due process sa kanyang kaso. Isa si Revilla sa mga manok ng administrasyon noong 2025 senatorial elections. Sa Senado na pinusasan sina dating DPWH engineers Bryce Hernandez at JP Mendoza. Kapwa sila miyembro ng tinaguriang BGC Boys na dawit sa flood control scandal. Narito ang agenda report ni Andrea Salve. Sa Senado na mismo isinilbi ng NBI ang arrest warrant laban kina dating DPWH engineers Bryce Hernandez at JP Mendoza. Kabilang sila sa 7 akusado sa kaso ng malversation of public funds kaugnay ng isang ghost flood control project sa Pandi, Bulacan. Bago inilabas ng Sandigan Bayan ang warrant, dumalo pa sina Hernandez at Mendoza sa flood control hearing ng Senate Blue Ribbon Committee na nag-resume nitong Lunes. Ang Senate Office of the Sergeant at Arms na ang nag-turn over sa kanila sa NBI. Doon kasi sila nakadetine mula pa noong nakaraang taon matapos ma-cite for contempt. Kusa namang sumuko sa NBI ang 2 pang akusado sa kaso, sina dating DPWH engineer RJ Dumasig at dating accountant Juanito Mendoza. Agad na sumailalim sa booking procedures ang 4. All those 4 are in our custody as of last night and they will be brought to the Sandigan Bayan in order to return the warrant of arrest issued by this honorable court. Pagkatapos ng booking procedures, dinala sina Hernandez sa detention facility ng NBI sa Muntinlupa habang hinihintay ang return of warrant. Ang korte na ang magpapasya kung saan sila makukulong. Para sa agenda, Andrea Salve, Billionaire News Channel. Pansamantalang nahinto ang road trip ni DPWH Secretary Vince Dizon para tumestigo laban kay resigned Congressman Saldico sa Sandigan Bayan. Ang detalye sa agenda report ni Ian Maghanoy. Di tulad nitong mga nakaraang araw, hindi sa Maharlika Highway kundi sa Sandigan Bayan ang diretsyo ni Public Works Chief Vince Dizon ngayong Martes. Alas 8 ng umaga nang dumating ang kalihim para tumestigo sa kaso ni resigned Congressman Zaldico at 9 na iba pang dating opisyal ng DPWH kaugnay ng maanumalyang 289 million peso flood control project sa Nauan, Oriental, Mindoro.
Sarado ang pagdinig sa publiko pero matapos nito ay binigyang diin ni Dizon na hawak ng ahensya at ng Office of the Ombudsman ang matibay na ebidensya na magdidiin anya kay Ko sa kasong graft at malversation. Substandard yung mga ginagay na mga sheet file. So may kumpiyansa tayo sa ating justice system, may kumpiyansa tayo sa Sandigan Bayan na talagang mapapatunayan na talagang substandard yung proyekto at nagkakontrabahan ang SunWest, si former Congressman Zaldico at mga taga DPWH para gumawa ng isang substandard na project para nakawin ang pera ng mga kababayan natin. Patuloy na nagtatago ang puganting si Ko na pinaniniwalaang nasa Europa. Wala pa ring red notice na hinihingi ang gobyerno sa Interpol para agad na mahuli at mapauwi ng bansa ang dating kongresista. Pero kanselado na ang kanyang pasaporte. Para sa agenda, Ian Maghanoy, Billionaire News Channel. Medyo makapal ang mukha. Yan ang buwelta ni DPWH Secretary Vince Dizon sa tinaguriang flood control king na si Curly Discaya. Una na kasing sinabi ng kontratista na tila sila pa raw ang ninakawan dahil sa pagbabalik ng umunoy perang nakulimbat nila sa maanumalyang flood control projects. Payo ni Dizon, harapin na lang ng mag-asawang Discaya ang mga kaso laban sa kanila. Dapat naman mag-solid sila, ninakaw nila yung pera ng tao eh. Tapos narinig ko pa, sinabi daw niya, parang sila pa daw ang nanakawan. Medyo makapal din naman talaga ang mukha nitong si Curly Discaya. Kitang-kita namin lahat ang ebidensya laban sa kanila. Tapos ang lakas pa ng loob na magsabi, sila pa ang ninakawan. Hindi pa rin nilulubayan ng kontrobersya si Batangas Congressman Leandro Leviste dahil sa hawak niyang umanong Cabral files. Ilang buwan din niya kasing inupuan ang mga dokumento bago ibigay sa Senado. Kaya't kaduda-duda daw na ang kanyang motibo. Narito ang exclusive agenda report ni Joash Malimban. Opisyal nang ibinigay kahapon ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste ang kopya ng ani ay Cabral Files sa Senate Blue Ribbon Committee. Bagaman sinubukang i-authenticate ng DPWH officials ang mga dokumento sa gitna ng pagdinig, kailangan pa raw ng sapat na oras para ma-validate ito at maikumpara sa mga dokumentong nasa loob ng kanilang records. At sa files ng yumaong si former DPWH Undersecretary Catalina Cabral. Sinabi rin ni Senator Rodante Marcoleta na hindi raw competent si Leviste para ilabas ang laman ng mga dokumento dahil hindi naman daw siya taga DPWH. He is not even a staff of DPW. He has nothing to do with the preparation of the entries, the consolidation of the reports. Bukod sa mga binasang umano'y nakalaang budget para sa ilang mga personalidad, walang masyadong natalakay sa Blue Ribbon Committee hearing kaugnay ng mga impormasyong nakapaloob sa umano'y Cabral files. Nang tanungin si former DPWH Secretary Manuel Bonoan, sinabi nito na pamilyar siya sa mga ipresentang dokumento. At posible raw na ito ang listahan ng total allocations para sa General Appropriations Act o GAA. Sa isang panayam sa Abante Radio, sinabi ng political analyst na si Professor Eric De Torres na tila nag-backfire ang delaying tactics ng kongresista sa paglalabas ng mga dokumento. Para sa akin, dapat na matagal. Inilabas niya na yan. Ang tagal-tagal niya nang sinasabi na kesyo involved si ganito, may naratibo pa na ayaw ipalabas ni Sec Vince, nababaliktad ngayon tuloy siya. Kini-question yung kanyang kredibilidad pagdating dun sa kumpanya na meron siya at sa buong estado niya bilang isang mambabatas. Kung dati pa, binuksan niya na yan, inilathala niya na yan, so tapos yung usapan. Sa naging pagdinig kahapon, sinabi ni Leviste na maliban sa kanya, may ilan pang grupo na may hawak ng mga parehong dokumento. Isa raw dito ang kampo ni Senate Pro Tempore Panfilo Lacson at isa rin ang Billionaire News Channel. Nauna nang naglabas ng mga ulat kaugnay ng tinaguriang DPWH leaks. May I also kindly add that I believe there are two other groups that also have soft copies of this same file. One is the Office of Senator Lacson, who I understand obtained it from the lawyer of the family of Yusek Cabral. And the second is Billionaire News Channel, who
must have obtained it from some other source within DPWH separate from me. Maring itinanggi ng BNC ang pahayag ni Leviste. Ayon sa official statement ng network, hindi kailanman binigyan ng BNC ng kopya ng umano'y Cabral files. Dahil dito, walang factual basis para sabihing pareho ang nilalaman ng mga nasabing dokumento. Dagdag ng BNC, ang mga dokumentong nakuha nito ay iniulat at biniripika ayon sa pamantayan ng pamamahayag at para sa interes ng publiko. Paninindigan ng network, nananatiling independent ang Billionaire News Channel at ang tanging obligasyon nito ay nakatuon sa accuracy, verification at sa karapatan ng publiko na malaman ang katotohanan. Para sa agenda, Joash Malimban, Billionaire News Channel. Minority report ni na Senador Rodante Marcoleta at Senadora Amy Marcos sa flood control scandal. Pang-media lang daw, ayon kay Senate President Tito Soto. Susunod yan sa agenda. Traffic check muna tayo ngayong Martes sa Elliptical Road. Mabagal ang daloy ng mga sasakyan papasok ng Commonwealth Avenue. Light naman ang kabilang lane. Bistado ng Anti-Money Laundering Council ang bilyon-bilyong pisong transaksyon sa mga bank account ng mga Guardiola. Ayon sa AMLAC, posibleng sangkot ang pera sa mga iligal na aktibidad. Narito ang exclusive agenda report ni Joash Malimban. Noong nakaraang December 18, 2025, opisyal na ipinag-utos ng Court of Appeals ang pag-freeze sa bank accounts ni Construction Workers Solidarity o CWS Party List Representative Edwin Guardiola at ng mga construction firm na nakapangalan sa kanyang pamilya. Ayon sa freeze order petition ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC, kabilang dito ang 756 bank accounts na nakapangalan sa Newington Builders, 325 accounts na nakapangalan sa S-Ang Construction and General Trading, 57 accounts na nakapangalan sa Laurel Development Corporation at 55 accounts na direktang nakapangalan kay Guardiola. Ayon sa AMLAC, may probable cause para sabihing ang mga bank account na ito ay sangkot sa mga unlawful activity, lalo na't nakakita ang ahensya ng bilyon-bilyong pisong financial discrepancies sa bank accounts ng mga nasabing kumpanya. Isang halimbawang ibinigay ng AMLAC ay ang tila 10 billion peso discrepancy na naitala sa bank accounts ng Newington Builders sa loob lang ng isang taon. Noong 2023, 3.5 billion pesos ang reflected sales sa audited financial statement ng kumpanya. Pero sa naging investigasyon ng AMLAC, aabot sa 13.5 billion pesos ang pera na pumasok sa mga bank account nito. Ganito rin ang kaso sa kumpanyang S-Ang. Noong 2023, nasa 530 million pesos lang ang reflected sales nito base sa audited financial statement. Pero nadiskubre ng AMLAC na aabot ang cash and check inflows ng S-Ang sa 13.7 billion pesos sa loob lang ng isang taon. Tila sablay rin ang audited financial statement ng Laurel Development Corporation. 127 million pesos kasi ang reflected revenues ng kumpanya noong 2023. Kahit na nasa 132 million pesos ang pumasok na pera sa bank accounts nito. Sinabi rin sa AMLAC petition na mula nang maupo si Guardiola sa Kongreso, nagkaroon ng paglobo ng mga perang pumasok sa bank accounts ng mga nasabing kumpanya na mula mismo sa Department of Public Works and Highways. Kung ikukumpara sa 2016 to 2021 period, nagkaroon ng 219% increase sa bank accounts ng S-Ang at 779% increase naman sa bank accounts ng Laurel. Ayon sa investigasyon at pagsusuri ng AMLAC, patunay ang mga nasabing discrepancy na sinasadyang itago ng mga kumpanya ang kanilang transactions. Kamakailan lang, naghain ng isang gag order petition si Guardiola laban sa sister platform ng Billionaire News Channel na Billionario.com matapos ang paglalabas ng exclusive reports kaugnay ng AMLAC investigations. Isa si Guardiola sa mga pinakakasuhan ng Independent Commission for Infrastructure at DPWH kaugnay ng umano'y pagiging isang contractor. Sinubukang muli ng Billionaire News Channel na kunin ang panig ni Guardiola pero hindi pa rin ito tumugon sa aming mga mensahe. Para sa agenda, Joash Malimban, Billionaire News Channel.
Inilabas ng Senate minority ang sarili nitong report sa flood control scandal. Sentro nito si former House Speaker Martin Romualdez. Ang detalye sa agenda report ni Hannah T. Pati ba naman dito, bumabaha ang pambabahala. Bitin kung ituring ng iilan ang naging Senate Blue Ribbon Committee hearing kahapon. Anila, dumalunga ang ilang flood control figures pero hindi naman daw naging sapat ang pagsalang sa kanila. Disappointed si Senator Rodante Marcoleta dahil tila hindi raw nagkaharap-harap gaya ng inaasahan sina dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo at mga idinawit nito sa flood control scandal. Present kasi kahapon sina dating DepEd Undersecretary Tregev Olayvar na iniuugnay niya kay DepEd Secretary Sonny Angara at sa Palasyo at businessman Maynard Ngu na iniuugnay naman kay Senator Cheese Escudero. Pinakamaraming parte ng ating mamamayan ay halos nagagalit sa nangyayari. Na para bang ipinagkikibit balikat lang, ito halos nilimas ang kabangbayan. Ganun po kahirap na ang bansa natin ngayon. Nagtataka rin daw si Marcoleta kung bakit wala si dating House Speaker Martin Romualdez sa pagdinig. Kahapon, lumitaw ang dalawang whistleblower para iugnay si flood control contractor Curly Discaya bilang pampronta umano sa pagbili ni Romualdez ng house and lot sa 30 Tamarind Street sa South Forbes Park. Tingin ni Marcoleta, hindi direktang sumasagot sina alias Joy at Maria sa mga katanungan tungkol sa property at mukhang walang weight ang mga ito. Sana dapat mayroong mga tanong pa doon eh. Bakit hindi natin tawagin kung sino yung may-ari? Nasaan yung kontrata nasaan yung discontract? Di ba? Nabanggit lang ang pangalan ni Martin Romualdez, natapos na kami. At dahil mukhang wala pa raw kasiguraduhan sa kung kailan mapapanagot ang mga tunay na sangkot sa flood control scandal, inilabas ni Senators Marcoleta at Marcos ang isang minority report na naglalaman daw ng findings nila sa investigasyon. Pirmado ito ng 6 sa 9 na minority members at layunin nitong ipresenta kung sino ang key figures ng scandal. Base sa dokumento at mga ebidensya, sa tingin nila si former Speaker Romualdez ang isa sa high-profile figures at may hindi pa matukoy na individual na mas mataas daw sa kanya. Posible raw masangkot ang mga individual sa corruption charges, direct bribery, malversation of public funds o kaya na may plunder. Wala pang opisyal na pahayag si Senate Blue Ribbon Committee Chair Ping Lacson tungkol sa reaksyon ng kanyang mga kapwa mambabatas. Pero una na niyang binalaan ang mga minamaliit ang komite pagdating sa pag-iimbestiga nito. With all that being said, as the chairman of this committee, I say to you, shut the F up. Para naman sa isang political analyst, sa patong-patong na raw na diskusyon ng Blue Ribbon, tila naiinis na ang publiko dahil tumatanggi pa rin umano si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan sa pananagutan. Pasensya na pero sa akin either hindi mo alam o nagtangahan ka lang talaga. Kasi at the end of the day, anong klaseng leader ka o na namamahala ka ng isang ahensya na hindi mo alam kung ano yung nangyayari doon sa loob ng mismong ahensya. Sana raw sa mga susunod na pagdinig, matiyak din ang credibility ng tinaguriang Cabral Files na naglalaman umano ng mga pangalan ng mga may wishlist sa budget at siguruhing walang nadagdag o nabawas na mga pangalan. Naglabas na ng show cause order ang Senado para sa mga no-show o absent sa Senate Blue Ribbon Committee hearing kahapon. Kabilang dito sina dating Representative Zaldico at kanyang mga dating aide na nag-facilitate umano sa cash deliveries sa kanyang bahay at kay dating Speaker Martin Romualdez. Meron silang 2 araw para makapagpaliwanag kung bakit hindi sila sumipot. Para sa agenda, Hannah T., Billionario News Channel. Pang-media lang daw ang minority report ni Senators Amy Marcos at Rodante Marcoleta ayon kay Senate President Tito Soto. Hindi pa raw kasi ito official report dahil imbis na isumite sa kanyang opisina, dapat ipadala ito sa Senate Bills and Index. Wala. Pang-media.
Pang PR lang po. Ano silbi nun eh? Hindi nga maikakalendar on the floor. Even a majority report, to put everything on record. Even a majority report, kahit anong Blue Ribbon Committee report yan, unless tinake up sa plenary, ay wala yan. It's simply a piece of paper. Ayon kina Marcos at Marcoleta, higit 500 pages ang minority report, laman ng findings nila sa flood control scandal. Sabi naman ni Soto, kulang sa oras kaya hindi nadiin ang ilang key figures sa pagdinig. Kaya payo niya sa dalawa, umupo na lang sa susunod na hearing. Tila kontento naman o satisfied si retired Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio sa takbo ng investigasyon sa flood control scandal. Sa On Point ng Bilyonaryo News Channel kagabi, sinabi ni Carpio na bagaman naniniwala siyang kailangang pabilisin ang proseso, mahalaga pa rin ang due process. Do you think that the President is right when he says we better, if you want it fast, it's either you want it fast or you want it right? Or can it be both fast and right? When the Ombudsman said that there will be warrants of arrest by Christmas time, well, it doesn't happen that way. No, it takes time because the judges, the justices will have to examine the document, the complaints. It's moving. And we're still in January, so that's fast enough. Ipinaliwanag din ni Carpio ang mga benepisyo ng pagiging state witness. Because the moment you become a state witness and you comply with your undertaking to testify, the result is that you are not only released from criminal liability, but you are also exempt from being subjected to forfeiture. In other words, I see. The government will not take anything from you anymore. That's why the important thing there is in the agreement with the state witness, he will commit how much he will return. Kamakailan lamang ay na-approve bilang state witnesses sina Roberto Bernardo, Henry Alcantara, Gerardo Opulencia at ang kontratistang si Sally Santos. Hindi raw eksperto ang administrasyon sa paggawa ng intriga. Yan ang banat ng Malacanang laban sa mga paratang ni Congressman Pulong Duterte. Tingin kasi ng kongresista, diversion lamang daw ng gobyerno ang impeachment complaint na inihain laban sa Pangulo. Narito ang agenda report ni Ivy Reyes. Sanay ang Pangulo sumunod sa batas. Hindi ito sanay magplanta ng ebidensya gaya ng mga Duterte. Ito ang sagot ng Malacanang sa pahayag ni Congressman Paulo Pulong Duterte na world-class gymnastics lang ang kauna-unahang impeachment complaint na inihain laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Matapos kasi maipasa ni Attorney Andre De Jesus ang reklamo sa umano'y papel ng Pangulo sa maanumalyang budget insertions at pagpapakulong kay former President Rodrigo Duterte, sinabi ni Kong Pulong na palabas lang ang aksyon na ito dahil si Attorney De Jesus ay abogado ng First Lady. Unang-una po, gusto natin ipabatid na ang Pangulo po at ang administrasyon na ito ay hindi po eksperto sa paggawa ng intriga at hindi eksperto sa pagplanta ng ebidensya. Kung ang sinasabi niya ay ang nagsamparaw ng kaso ay abogado na nag-represent kay unang ginang or First Lady Liza Marcos, yan po ay walang katotohanan. So sana po ay matapos na ang pagiging source of fake news ng mga kaalyado nila. Paliwanag na nakababatang Duterte, depensa lamang ang kasong ito sa anyay mga totoong impeachment cases. Imbes raw na investigations ang atupagin, sa diversion daw nakatuon ang administrasyon. Props at sideshow kung ituring ng kongresista ang impeachment complaint na ayon naman sa palasyo ay hindi maganda para sa imahe ng Pangulo. Itinanggi na rin mismo ni De Jesus na counsel siya ni FL at nilinaw na wala silang kahit anong ugnayan sa isa't isa. Kaya ang mensahe ng Malacanang sa mga Duterte. Kaya nga sabi natin, hindi po tayo sangkot sa anumang pagplanta ng ebidensya katulad ng ginawa ng kanyang ama. Sila lamang po yata ang sanay sa ganon.
Sa lahat din daw ng inimbitahan ng Independent Commission for Infrastructure, tanging si Kong Pulong lang, bukod sa yumaong dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral, ang hindi dumalo sa hearings. At sa pagbabalik ng Blue Ribbon Committee hearings, tiwala raw ang Pangulo sa mga pahayag ni dating DPWH Secretary Manuel Bunoan na nanalig daw ang administrasyon na katotohanan lang ang sasabihin ng dating kalihim. Hindi rin daw makaaapekto sa hustisya ang pagiging mag-ama ni na PBBM at Majority Floor Leader Sandro Marcos dahil ang utos ng Pangulo sa kanyang anak, gawin lang ang kanyang trabaho kahit siya mismo ay apektado. Para sa agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel. Drama series naman para kay Senator Amy ang paghain ng impeachment complaint laban sa kanyang kapatid. Ayon sa senadora, baka tumagal lang ng 1 taon ng issue, lalo na kilala naman daw kung sino ang naghain ng reklamo. Una nang ipinaratang na naging abogado raw ni FL Lisa ang complainant na si Attorney Andre De Jesus noong 2024. Paglilinaw naman ng Malacanang, walang kaugnayan si De Jesus sa Pangulo. Di rin daw interesado ang palasyo na magkomento sa kwentong mula sa mga taong umano'y may kinikilingan. Basura kung ituring ng ilang kongresista ang inihaing impeachment complaint laban kay PBBM. Anila mahina at walang kabuluhan ng reklamo. Yan ang agenda report ni Mavic Trinidad ng Abante. Nahihinaan ng mga kongresista sa grounds ng inihaing impeachment complaint laban kay PBBM. Sabi ni Caloocan City Representative Edgar Erice, basura ang reklamo ni Attorney Andre De Jesus. So, hindi ko makita yung logic dito. 15 pages na walang mga ebidensya kundi mga news article. At sa tingin ko ay wala ito sa forma at walang substance. Dahil dito, duda si Erice sa tunay na motibo ni De Jesus. At kung siya ang tatanungin, wala raw siyang planong suportahan ito at posibleng isulong pa niya ang pag-dismiss sa reklamo. Si De Jesus ang abogado na nagsampa ng kasong disbarment laban sa kapwa-abogado na si Glenn Chong na dating congressman mula Biliran. Hinamon kasi ni Chong si First Lady Liza Marcos na humarap sa kanya para umano'y sampalin sa kasagsagan ng rally noong March ng nakaraang taon. Sabi ni Erice, nakakamangha ang mga kilos ni De Jesus sa inihaing impeachment nito laban sa Pangulo, gayong noong nakaraang taon ay kinampihan naman ng unang ginang. Pati ang endorser ng impeachment na si House Deputy Minority Leader at Pusong Pinoy Party List Representative Jet Nisay ay pinagdududahan din ni Erice. Medyo talagang nahihiwagaan ako, especially with the endorser. Tahimik lang kasi si Kong Jeff. Nagulat na lang ako siya yung nag-endorse. And he's identified with the Garcias who are known stalwarts of the national of the NUP. At yung NUP mismo, sinabi nila na hindi sila papayag sa mga impeachment laban sa Pangulo. Para naman kay House Committee on Justice Vice Chair Jonathan Kit Flores, hindi na kailangang personal pang humarap ang Pangulo para sagutin ang reklamo. Isa rin si Flores sa mga duda sa grounds ng impeachment complaint. Partikular niyang tinukoy ang aligasyon hinggil sa umano'y pagkakasangkot ng Pangulo sa illegal na droga. Ayon kay Flores, mahina ang mga paratang kung ang tanging ebidensya lamang ay pahayag ng kapatid ng Pangulo na si Senadora Amy Marcos. Maaari lamang ma-impeach ang isang Pangulo kung ang akusasyon ay nangyari habang siya ay nasa pwesto na. Iginit ni Flores na ang mga akusasyon ni Senadora Amy laban sa kanyang kapatid ay nangyari pa maraming taon na ang nakalilipas. Hindi rin daw matibay na dahilan para ma-impeach ang Pangulo dahil lang sa desisyon nitong hindi i-veto ang unprogrammed appropriations. Pinigyan din ni Flores na may kapangyarihan ng Pangulo na gumamit ng veto batay sa umiiral na mga batas. Para sa agenda, Mavic Trinidad, Abante. Naharap sa panibagong cyber libel complaint si Congress Miao Kiko Barsaga. Si House Deputy Speaker Ronaldo Puno naman ang nagsampa ng reklamo sa Office of the City Prosecutor sa Antipolo. Kaugnay pa rin yan ng paratang ni Barsaga na tumanggap ang National Unity Party ni Puno ng suhol.
mula kay ultra-bilyonaryo Enrique Razon. Kinasuhan na rin ang kampo ni Razon si Barsaga. Nauna nang nagsorry ang kongresista sa negosyante at sinabing handa siyang tanggapin ang consequences ng kanyang misdemeanor. Enrique Razon, apologies. Kung sakaling magkaroon ng fine or imprisonment as a penalty, like tanggap ko naman yun since... no, seryoso. I know you are. Don't take this as an admission of guilt or as an admission of... Kumbaga, like, you are man enough to man up for whatever the consequences will be. Because once I read the letter of my father, he genuinely trusted Razon. Yeah. And it was me who broke my father's trust during that time because of my misinterpretation of what happened. And tama naman yun. People must be, and everyone must be liable for their crimes or their immorality. And if I were to lose the case, I'll willingly accept it. Siguro magkakaroon pa ng Man enough. my appeal process. But from a moral standpoint, if that is going to be my punishment for making a statement on what I assumed of Razon's moral perspective or of Razon's personality, then yes, hindi tama lang na makasuhan ako dahil doon. Walang pahinga ang mga otoridad sa paghahanap sa number 1 most wanted na si Charlie Atong Ang. Tiwala ang NBI na nasa Pilipinas pa rin ang pugante. Yan ang agenda report ni Andrea Salve. Aminado ang NBI na maraming illegal backdoor exits ng bansa. Pero sinabi ni Acting NBI Director Angelito Magno sa The Spokes ng Billionaire News Channel na malabong ginamit ito ni gaming tycoon Charlie Atong Ang para takasan ang kanyang arrest warrants. Identified naman po talaga yung iba dyan. Yung ibang backdoor talaga, buwis buhay na ho yun. Oo nga. And I don't see na gagawin nila yung ganung... Nauna nang sinabi ng Bureau of Immigration na wala pa itong record ng pag-alis ng puganteng bilyonaryo. Wala pa rin daw natatanggap ang NBI na reliable information na illegal itong pumuslit palabas ng bansa. Sa isang panayam noong nakaraang linggo, nanggaling mismo sa missing Sabongeros whistleblower at dating trusted aide ni Ang na si Julie Dondon Patidongan na posibleng noong Disyembre pa ito umeskapo. Yung pong sinasabi ni Mr. Patidongan, we can consider it. We can also check on it, but we believe again that as of now, he's still within the country. Sa posibleng pakikipag-ugnayan sa Interpol para sa ikadarakip ni Ang, ipauubayan na raw ito ng NBI sa PNP na nauna nang humiling ng red notice para sa negosyante. Hindi na nagbigay pa ng karagdagang detalye pero ngayong araw daw patuloy ang ikinakasang operasyon ng kanilang mga operatiba sa ilan pang ari-arian ni Ang. Para sa agenda, Andrea Salve, Billionaire News Channel. Pilipinas naharap daw sa matinding education crisis. Susunod yan sa agenda. Traffic check ulit tayo. Sa Commonwealth Tandang Sora, mabagal ang daloy ng mga sasakyan papuntang Fairview. Light to moderate naman ang kabilang lane. Bilyon-bilyong piso ang kinita mula sa mga solar company, pero bilyon-bilyong piso rin ang multa na hinaharap ngayon ng kumpanyang pagmamay-ari ni Batangas Congressman Leandro Leviste. Sentro ng mga tanong ngayon ang pinagmulan ng mga kumpanya ni Leviste at kung sapat ba ang ginawa niyang hakbang para mag-divest sa mga ito. April 2014, nang narehistro sa Securities and Exchange Commission ang Solar Philippines Power Project Holdings Inc. o SPPPHI, kung saan nakalista bilang beneficial owner with 100% ownership si Leandro Legarda Leviste na nooy 21 years old pa lang. May authorized capital stock ang kumpanya o stock na pwedeng ipamahagi na 100 million pesos. Ang amount subscribed o pinangakong perang ilalabas noon ni Leviste ay nasa 24.999 million pesos.
at amount na paid in o nabayaran na niya ay nasa higit 6.241 million pesos. Tig-piso lang ang amount subscribed at tig-isa lang din ang share ng 4 na iba pang mga nakalista na original incorporator ng kumpanya. Isa sa nakalista rito noon, si Amena F. Pangandaman, na kalaunay nagtrabaho sa Committee on Finance ng Senado nang maging chair nito ang ina ni Leviste na si Senador Loren Legarda mula October 2015 hanggang June 2016 at naging budget secretary ng Marcos Jr. Administration hanggang sa nagbitiw kamakailan kasunod ng flood control at budget controversy. As of 2021 na filing nito, 100 million pesos na ang nakalistang paid-up capital ng kumpanya. At halos ganoon din ang amount paid ni Leviste. 100% owned pa rin ito ni Leviste habang tig-isa pa rin ang share ng dalawang iba pang nakalistang shareholder. May halos 3 billion investment na corporate funds ito sa ibang korporasyon. At si Leviste pa rin ang 100% beneficial owner. Present ang pinakamatataas na opisyal ng bansa sa mga project launching ng kumpanya. Mula kay President Noynoy Aquino at President Rodrigo Duterte. Pero ito ngayon ang kumpanyang pinagmumulta ng Department of Energy ng 24 billion pesos dahil bigo umanong tuparin ang mga commitment para sa solar energy. Hindi pa binibitiwan ni Leviste ang Solar Philippines Project Holdings Inc. Base na rin sa kanyang sinabi sa interview sa On Point ng Bilyonaryo News Channel. Who owns Solar Philippines? Me. Okay. So meron pa ho yun. You own Solar Philippines and because Solar Philippines has shares in SPNEC, kaya po parte pa rin po kayo nun. Pero para kay Bicol Saro Party List Congressman Terry Ridon, importanteng mag-divest pa rin si Leviste para maiwasan ang conflict of interest sa industriyang regulated ng gobyerno, alinsunod na rin sa Republic Act 6713. Very important lang ho, critical on conflict of interest, yung pong kanya admission na meron pa rin ho siyang controlling interest doon po sa Solar Philippines. Kasi ang totoo po, even if you say na you are not involved in the day-to-day operations of a particular regulated entity, pero you're still the controlling interest there, eh di syempre may conflict of interest pa rin ho yun. Kasi basically, if you are the owner of an entity, kung ano man ho yung gawin ng mga day-to-day leadership team, for example, pwede mo ho yung pwede mo ho yung baliktarin at palitan bilang controlling interest doon. So, ibig sabihin, magpapa-meeting ka lang halimbawa ng board of directors, pwede palitan yung po management team kung ikaw po yung controlling interest. Maraming nakalistang subsidiary o affiliate noon ang SPPPHI. Higit 20 laman ang pangalan ng lugar kung saan may project ang kumpanya. Isa na rito ang Solar Philippines Nueva Ecija Corporation o SPNEC na itinayo ni Leviste noong November 2016 bilang Renewable Energy Power Generation Company. Naging listed company sa Philippine Stock Exchange noong December 2021 kung saan ipinagmalaki pa noon si Leviste bilang youngest ever chairman, president at CEO of a Philippine-listed company. 28 years old noon si Leviste. Napalitan ang pangalan ng kumpanya bilang SP New Energy Corporation noong October 2022. Ang shares ng kumpanyang ito ang binili ng Meralco Power Gen Corporation o MGen. March 2023, nang mag-invest ng 2 billion ang Metro Pacific Investments Corp ni MVP sa SPNEC. September 2024, bumili ng dagdag na shares ang Meralco Power Gen Corp o MGen led by MVP worth 7.5 billion pesos para umakyat sa 50.5% ang stake ng kumpanya sa SPNEC para sa total investment worth 27.9 billion. Present pa si Pangulong Bongbong Marcos para sa groundbreaking ng proyekto ng kumpanya sa Nueva Ecija noong 2024 kung saan present din ang mag-inang Legarda Leviste. Kasunod ng pagkapanalo bilang Batangas Congressman, October 2025, inanunsyo ni Leviste na naibenta niya ang karagdagang 10.83 billion shares ng kumpanya sa Meralco sa halagang 13.76 billion pesos sa pamamagitan ng block sale sa Philippine Stock Exchange. Idagdag ang naunang naibentang shares sa halagang 4.5 billion pesos, kumita ng 18.26 billion pesos si Leviste.
As of October 2025, ayon sa General Information Sheet ng kumpanya, ang SPNEC ay 69.25% owned ng MGen Renewable Energy Inc. May 11.75% ownership pa rin ang Solar Philippines Project Holdings Inc. ni Leviste, habang may 2.3% ang Metro Pacific Investments Corporation at Pamulina Wen Holdings Corporation na 75% ng outstanding capital stock ay pag-aari ni Leviste. Sa kabila ng divestment, tumatayong Vice Chairman o Member of the Board pa rin ng SPNEC si Leviste, habang Chairman si MVP. Bagamat sinabi ni Leviste sa On Point ng Billionaire News Channel na wala na umano siyang kinalaman sa day-to-day operations ng kumpanya. Ang sinabi ni Leviste na sarado na ay ang Solar para sa Bayan Corporation na nabigyan ng 25-year franchise ng Kongreso para mag-distribute ng kuryente sa mga underserved o malalayong lugar sa pamamagitan ng Republic Act 11357 na pinirmahan noong July 31, 2019 ng nooy Pangulong Rodrigo Duterte, habang miyembro naman noon ng Kongreso ang ina ni Leviste. Base sa amended General Information Sheet ng Solar para sa Bayan na final sa SEC August of 2025, na ilipat na ang shares ni Leviste sa kasama sa kumpanya na si Hazel Lafuerte Buencamino, na member of the board din ng SPNEC, kasama ni Leviste sa Solar Philippines. Dati siyang nagsilbi bilang appointment secretary sa tanggapan ni Senador Legarda. Question ngayon kung nasunod din ang requirement ng prangkisa na kailangang may approval ng Kongreso ang paglipat ng controlling interest ng kumpanya. Kung hindi, ay ituturing na itong revoke. Congressman Leviste and Solar para sa Bayan will have to contend with the two situations that actually occurred after the franchise was granted, which is first yung pong pagiging non-operational po ng kanila pong prangkisa over the course of more than 4 years like what he stated, and secondly, yung pong pag-transfer ng kanya pong shares without congressional approval. So yung dalawang bagay lang po na yan, automatically revoke na agad yung pong prangkisa pong ito. Sunod na aabangan ang magiging hakbang ng House Committee on Legislative Franchises tungkol dito. Isang dekada raw ang gugugulin para habulin ng mga kailangang reforma sa education sector. Ayon sa mga eksperto, palala kasi ng palala ang learning crisis sa Pilipinas. Narito ang agenda report ni Leanne Bustillos. Isa lamang sa 4 na grade 3 students ang marunong mag-divide ng mga numero. Ito ang matinding education crisis na kinakaharap ng Pilipinas. Yan ay batay sa datos ng 2nd Congressional Commission on Education o EDCOM-2. Alinsunod sa DepEd Order No. 55 Series of 2016, may ipinatupad na system-level assessments para sa bawat antas na mag-aaral upang matukoy kung epektibo nga ba ang education system ng bansa. Sa ilalim ng polisiyang ito, ang mga estudyanteng makakakuha ng hindi bababa sa 75% sa nasabing pagsusulit ay itinuturing na proficient. Ang makakakuha naman ng score na 50 hanggang 74% ay nearly proficient. Samantalang ang mga may score na mas bababa sa 50% ay low or not proficient. Sa pagbubusisi ng EDCOM-2 sa DepEd assessment data mula 2023 hanggang 2025, natuklasan na 30.52% lamang ng mga grade 3 na mag-aaral ang maituturing na proficient sa basic literacy at numeracy skills. At pagtungtong ng grade 12, kakarampot na 0.47% na lang ito. Kung susumahin, 4 sa 1,000 senior high school students lamang ang merong education skills na inaasahan para sa kanilang antas. Pero ayon kay EDCOM-2 Executive Director Mark Carol Yee, lumang kwento na ito. Babalikan natin yung mga National Achievement Test po or yung ELNA bago po mag-2015 kahit as early as year 2004. Sa totoo lang po, hindi nagbabago ang kwento. Noon pa man, ganito nang kababa yung performance ng mga estudyante natin. Dekada na po ang binibilang. Ayon kay Yee, isang dekadang pagpapatupad ng mga reforma ang kinakailangan upang sugpuin ang patong-patong na problema sa education system ng bansa. Kasama na riyan ang pagtukoy sa bilang ng classrooms at guro na dapat madagdag bawat taon. Sa kabilang banda, naglabas ng positibong resulta ang matatag K-10 curriculum sa mga grade 2 na mag-aaral sa bansa.
Ang reformang ito ay naglalayong i-decongest ang dating curriculum at mas pagtuunan ng pansin ang mga foundational skills ng mga mag-aaral. Sa January 26, maglalabas ang EDCOM 2 ng final report ukol sa kanilang mga rekomendasyon para sa curriculum reform, teacher workload at classroom practice. Para sa agenda, Lian Bustillos, Billionaire News Channel. Epektibo na ngayong araw ang dagdag singil sa toll sa NLEX. Alamin natin kung magkano sa agenda report ni Just Ignacio. Sana kung itataas nila yun, dapat meron ding upgraded yung kalsadang nagagamit natin. Yan ang sabi ni Nanay Lan, kaugnay sa pagtaas ng toll sa NLEX ngayong araw. Bagamat hindi naman siya tutol sa toll hike, sana raw ay may kapalit itong improvement sa sistema. Unang-una yung toll fee, napakabagal, hindi sa pag-aano, hindi naman nare-reading, di ba? Pag magpapa-toll fee tayo, sabihin natin yung rapid, pag nare-reading, hindi, wala, palpak pa rin. Sayang lang daw ang dagdag singil kung wala naman daw magbabago. Siyempre, pabigat sa ating mga motorista yon, di ba? Siyempre, mataas na ang toll. Tataasan ba? Mas lalo silang yayaman. Tapos meron ba yung mga nawawalang binawas na, pagbabayarin ka pa, kasalanan ng system nila. Ngayong araw ang simula ng NLEX toll hike na bahagi ng huling tranche ng periodic adjustment na orihinal na nakatakda noong 2023. Ayon sa TRB, sa open system para sa mga tutungong Balintawak, Caloocan, Mindanao Avenue hanggang Marilao ay may dagdag singil na 6 pesos para sa Class 1 vehicles, 12 pesos para sa Class 2 at 16 pesos naman para sa Class 3. Sa closed system mula Bukawi hanggang Mabalacat, may karagdagang 26 centavo kada kilometro ang Class 1, 65 centavo para sa Class 2 at 78 centavo naman para sa Class 3. At para sa end-to-end travel mula Metro Manila hanggang Mabalacat City, may dagdag singil ito na 24 pesos para sa Class 1, 60 pesos para sa Class 2 at 72 pesos naman para sa Class 3. Bukod sa dagdag singil sa toll, panibagong pasakit din daw sa bulsa ng mga motorista ang ipinatupad na big-time oil price hike ngayong araw kung saan tumaas ng 2 piso ang kada litro ng diesel, piso sa gasolina at 1 pesos and 50 centavos naman sa kerosene. Para sa agenda, Just Ignacio, Billionaire News Channel. Congressman Leandro Leviste nag-iwan umano ng Ghost Solar Project. Susunod yan sa agenda. Isa pang traffic check ngayong Tuesday rush hour. Sa Marcos Highway, SM Marikina, moderate to heavy ang daloy ng mga sasakyan sa eastbound lane. Mabilis naman ang westbound lane. Safe sa Ghost Flood Control Projects pero hari ng Ghost Solar Projects, yan umano si Batangas Congressman Leandro Leviste sa mga dokumentong nakuha ng Billionaire News Channel mula sa auditor na Sisip Gores Velayo and Company. Itinigil umano ng Solar para sa Bayan Corporation ni Leviste ang 7 project site nito noong pang 2022. 3 taon pa lang yan matapos makuha ng SPBC ang 25-year franchise. Ipinasa raw ni Leviste ang mga proyekto sa mga LGU sa pamamagitan ng deeds of donation pero walang tumanggap. Dahil dito, nanatiling abonado ang mga solar site. Rufa Gutierrez shares some good news about her father's health. She says everything involving Eddie's spine infection has greatly improved. The actor's nerves are no longer as compressed din at kumakain na siya ulit. Hopeful daw ang family that he will be able to walk again soon. Dagdag ni Rufa, isa pang visit with Eddie's urologist at uuwi na sila to Manila.
The family traveled to Singapore earlier this month for a surgery for his prostate condition. Hudson Williams fan din pala ang Broadway legend na si Lea Salonga. Nag-fangirl si Lea sa IG post ni Ricky Martin kasama ang heated rivalry breakout star. In all caps, Lea commented, quote, "I love Hudson so much." Biro ng isang netizen na nag-reply, "Miss Lea, may pila po." Trending ngayon ang HBO Max series na heated rivalry na pinagbibidahan ni na Hudson and Connor Story. Since the success, nag-guest na ang dalawa sa ilang shows at events. It's like she never left. Balik Paris Fashion Week na si senatorial spouse Heart Evangelista. And to celebrate her return, nag-post siya ng teaser video inspired by The Devil Wears Prada. Kasama pa niya rito ang kanyang momager with Madonna's Vogue as background music plays. In another video, ibinida rin ni Heart ang shoes na regalo sa kanya ni Christian Louboutin. She says, "When you're gifted by Louboutin, you gotta wear them." Heart skipped Paris Fashion Week late last year matapos ma-involve ang kanyang asawang si Senator Cheese Escudero sa flood control corruption scandal. Tributes pour in for Italian fashion designer Valentino, who has passed away at 93. Ayon kay Donatella Versace, the world lost a true maestro who will forever be remembered for his art. Para kay Gwyneth Paltrow, this feels like the end of an era. She also recalled how Valentino would always pester her to wear a little mascara when she came to dinner. Heartbroken naman si Cindy Crawford. She also posted her pictures with Valentino, whom she calls true master of his craft. Known as the last emperor of fashion, si Valentino ang unang Italian to feature on the exclusive Paris Haute Couture catwalks. He retired from the industry noong 2008. Brooklyn Beckham walang balak makipag-ayos sa parents na sina David and Victoria Beckham. Susunod yan sa agenda. Traffic check ulit tayo. Sa EDSA Mega Mall, mabagal ang daloy ng mga sasakyan sa north and southbound lanes. Bantay sarado ang mga ekonomista at negosyante sa posibleng pagbabago sa tariff policy ng Estados Unidos. Babala nila kahit hindi direktang target ang Pilipinas ng mga taripa, maaaring maapektuhan pa rin ang mga trabaho, exports at pamumuhunan sa bansa. Ang detalye sa agenda report ni Paulo Barcelon. Hindi man nasa bullseye ng bagong US tariff ang Pilipinas, naniniwala ang business leaders na sapul pa rin ang bansa sa mga pagyanig sa pandaigdigang kalakalan. Yan ay matapos ang sunod-sunod na tariff offensives ni US President Donald Trump. Kabilang na ang banta ng karagdagang 25% taripa sa mga bansang nakikipagnegosyo sa Iran at 10 hanggang 25% tariff sa mga bansa sa Europa hanggat hindi pumapayag ang Denmark na ibenta ang Greenland sa United States. Ayon kay RCBC Chief Economist Michael Ricafort, ang mas malaking alalahanin ay ang kawalan ng katiyakan sa mga patakaran, lalo na kung ipatupad ng Amerika ang mas agresibo nitong mga hakbang sa global trade. So baka ma-reignite yung trade war between US and China, no? Kasi dagdag na 25% tariff yon. O anong epekto nun sa Pilipinas? So, yung babagal din yung world economy because these are the two biggest economies. Kasi trade war yan eh. Talo yan pare-pareho. Hihina yung trade, no? Babala ni Ricafort, kahit hindi direktang target ang Pilipinas, ang lumalalang tensyon sa pagitan ng mga major economy gaya ng US at China ay maaring makasama sa global economic growth. Dagdag niya, nakasalalay pa rin ang lahat sa kung tutuparin nga ba ni Trump ang kanyang mga banta o kung babawiin o babaligtarin din ito, bagay na tinatawag ng global press at international relations experts na TACO o Trump always chickens out. Ayon naman sa Philippine Chamber of Commerce and Industry, may posibleng epekto ang US trade policy changes sa mga pangunahing industriya ng export ng Pilipinas.
Ayon kay PCCI Vice President for Trade Brian Ang, limitado pa rin ang direktang exposure ng Pilipinas sa US tariffs at mas mainam na samantalahin ng bansa ang mga umiiral na zero tariff agreements nito para sa ilang produkto tulad ng agricultural products at semiconductors. Iginiit din muli ni Ang na dapat gawing prioridad ng gobyerno ang patuloy na pag-diversify ng mga export market ng Pilipinas at huwag umasa ng husto sa Estados Unidos para makabenta ng local products. Don't just focus on US. If it's becoming challenging, look at Australia and New Zealand. These are open markets. Pero babala ni Ang, maaring makaranas ng mas malaking pressure ang service exports, partikular ang BPO industry kung itutulak ng US na ibalik sa bansang ito ang kanilang mga trabaho. To me, the call centers is our biggest export. The export of human capital. Jobs will be affected, high-paying jobs to that, and dollar remittances. But as you see the direction of Trump, he wants to bring back all of the high-paying jobs back to America. Sa ngayon, tila abangers ang mga ekonomista at negosyante dahil ang kawalan ng katiyakan sa pandaigdigang kalakalan at ang biglaang pagbabago ng mga patakaran sa ibang bansa ay may totoo at damang epekto sa ekonomiya ng Pilipinas. Para sa Agenda, Paulo Barcelon, Bilyonaryo News Channel. Natapos man sa first round ng Australian Open, ang main draw singles debut ni Alex Ayala, may tuturing na breakout story ang kampanya ng Pinay tennis sensation. Talo si Ayala kay American Alicia Parks, love 6, 6-3, 6-2 kahapon sa Melbourne. Sa kabila nito, nakita naman ng mga manonood ang malaking potensyal ng atleta bilang full-fledged superstar sa panayam ng The Scorecard ng Bilyonaryo News Channel kay dating New York Times sports writer Ben Rothenberg. Sinabi nito na kitang-kita ang pagiging crowd drawer ni Ayala. Looking at the view counts for these videos, Ayala is in first place among all 29 of these top Australian Open players. I think at the time she had about 173,000 views on this YouTube video of her press conference. But the second place was Novak Djokovic, who I think had about 80,000. And then, the number one, Carlos Alcaraz was at like 28,000. The women's number one, Sabalenka, I think was around 9,000. I mean, Ayala's numbers were blowing them out of the water. Like the popularity she had was not even close to anyone else. No one could match her. She was doubling second place Novak Djokovic, who's won 24 Grand Slam titles. Bad news for LeBron fans. Hindi makakasama si King James sa opening lineup ng NBA All-Star. Pinutol nito ang 21-year streak ni LeBron bilang starter simula pa ng rookie season niya. Isa sa mga dahilan nito, na-miss ni LeBron ang unang 14 games ng season dahil sa injury. Pero dahil hindi pa tapos ang laban, dahil may chance pa siyang makapasok bilang reserve, coaches pa rin ang pipili ng final lineup na ilalabas sa February 1. Shocked ang entertainment world sa bombshell accusations ni Brooklyn Beckham against his parents, David and Victoria. Breaking his silence on their strained relationship, wala rin daw balak si Brooklyn makipag-reconcile with his family. Ilang taon nang inintriga ang feud among the famous Beckham family. And now, David and Victoria's estranged son is finally spilling the tea. Sa scathing IG stories, kwento ni Brooklyn how his parents have allegedly controlled narratives in the press about their fam. He has seen daw the lengths that they'll go through to place countless lies to preserve their own facade. Sinimulan ni Brooklyn sa kanyang relationship with actress Nicola Peltz, which his parents have tried to ruin umano up to this day. Victoria allegedly canceled Nicola's wedding dress in the 11th hour. Weeks bago ang kasal noong 2022, trinay din daw ni David and Victoria to bribe Brooklyn into signing away the rights to his name. And during the big day itself, hinijack din umano ni Victoria ang first dance ng couple. The son says his mother danced very inappropriately on him in front of everyone. Humingi rin daw si Nicola ng suporta from her mother-in-law
to save displaced dogs during the LA fires. But the fashion icon refused. Brooklyn also recalls noong pumunta raw sila ni Nicolas sa London para sa birthday ni David. But the football legend apparently rejected them unless may mga camera at hindi invited si Nicola. Brooklyn further accuses his family of valuing public promotion and endorsements above all else. He adds he doesn't want to reconcile with his family, and this is him standing up for himself for the first time in his life. Wala pang pahayag sa ngayon ang other members ng Beckham fam. Now in lighter news, what happens when dog show divas meets agenda anchors? On the Daily Dish, one of the divas, McCoy Dubs, tells us how he'd mimic our very own Corina Sanchez Rojas. But the twist? Dapat inside the car ang guesting. McCoy is best known for his dubbing content and his podcast with Baus Rufo, and now he's also getting noticed as a car enthusiast. Dapat tanungin mo si Corina Sanchez at saka si Pinky Webb. Dapat i-guess mo sila sa dog show, di ba? While driving. While driving. Baka mahilo sila sa pagdadrive ko. Gano. Now, I wanna find out, if you're going to choose between a character na gagawin mo, between Corina and Pinky, who would you choose? I'd choose Corina. Why? Ha? Why? Ang sample daw. We're getting a cheer for a Ami? sample. Paano ba? Kasi paano ko ba si Miss Corina? Siguro chinelas. Yan, joke lang. She likes we all that, got ha? it right away. That's her passion. Pwede, di ba? Ready ka na ba? Ganon. Handa ka na ba? Handa ka na. Mga ganon. Kumusta ang chinelas? Nagaya ka ba? Ano McCoy? Walang makakagaya sa akin. Ay, What's the real deal nga, Miss Kay? Pa-sample, how you say chinelas? Aba, ewan ko. Handa na ba kayo? Sa tsinelas ko? O hindi Ayan, ba? zoom in. Zoom in, zoom in. Biglang zoom in. I Ay, love nako. it. The real deal. Pero kayo mo daw mag-guesting sa Alin? car. Mahilo ka daw. Oh, really? Oo. So, sumasayaw habang nagda-drive siya? Hindi ko alam. Magto-talk lang kayo pero talk mahihilo ka lang. daw while McCoy drives. Ako anytime. Alam mo naman ako, I'm so game. Okay? Naku, matagal na hindi makakasuot ng sapatos ang mga mabibilanggo. Ay, oo nga. Ayan. Chinelas. Chinelas lang muna sila. Oo. So what do you think? Can you imagine talagang former superstars like Bong Revilla or the others who lived such a lifestyle being among the general population? Di ba? So, Well, I hope he doesn't get special treatment. And sabi nga ni John Vic Remulla, friends sila ni Bong Revilla, but wala daw special treatment. Hopefully. correct. Because I think this particular administration, unlike the last batch of people who were incarcerated, like where is Janet Napoles today? Dati nag-camp Bagong Diwa. Yes. So nahalo siya sa general Oo, population. and even Jinggoy Estrada Yes. and Senator Revilla had special quarters. Sa PNP Custodial Center Yes, noon. hindi ba? Oo. For years. So, ngayon, wala na daw ganon. So, that is the pressure on this administration sa convicts. Pero, just to make it clear, yung pagsuko po ni Ginoong Revilla o ang pag-uwi ni Secretary Bonoan ay hindi ibig sabihin sila ay naghahayag ng kanilang guilt. Hindi ba? It doesn't mean guilt. It just actually means cooperation with the process. Sabi nga nung Ayan. abogado ni Senator Bong Revilla, gusto niyang sabik nga siya na gumulong na yung proseso para daw sa husgado na pag-usapan ng issue. Right. Yun lang ang mahirap pagka non-bailable ang hinagis sa'yo. Yeah. Eh, hindi, kahit anong bayad mo, hindi ka makakalabas habang nililitis ang iyong kaso. Unless pagka mahina daw palang ebidensya, kahit non-bailable, pwedeng humirit ng motion to post bail. Okay. So bahala ang husgado. Oh, Magpasya, okay. Pero sana nga mag-cooperate lahat ng tao so that justice can prevail and this will be quicker. Quicker? In a perfect world, right? In a Ang perfect tanong, world. sinong susunod? Yes. Marami ako naririnig pero nakakatakot naman magbanggit ng pangalan. Pero hihintayin natin, ngayong Enero daw may mga susunod pa. Okay. Yun. Sana mga malalaking isda, ano? At hindi mga dilis Pag sabi lang. ka naman ng tawilis. pangalan, parang nanggigigil ka. Mga koi fish. Lapu-lapu.
Ay, at yan ang Okay. ating agenda ngayong gabi. Ako si Willard Seng. Para sa mga karagdagang balita, bisitahin ang aming official website, bnc.ph. Ako naman po si Monique Tuzon Basi. At ako si Corina Sanchez Rojas. Sa bawat issue may anggulo at ang balita may agenda.